beloved Boss Mike Cervera. Hiniwalayan na si Atong Ang dahil sa pananakit. Is it a fact or fake? Para sa aking fact or fake, balitang-balita na iniwalayan na ni Sunshine Cruz ang businessman na si Atong Ang. Sa Nako, yan na mga kababayan. Oo. Sige, tuloy. mga naglalabasang balita sa mga social media, sinasabi na umunoy nagdesisyon na si Sunshine na iwan na si Atong Ang dahil sa pananakit nito sa kanya. Nako. May isa naman nagsabi na kaya nilayasan na ni Sunshine si Atong Ang dahil sa pagkakaugnay nito sa mga nawawalang sabungero Hala kung ka. saan ito at si Gretchen ang isinasangkot. Nako. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ito ba isang fact or fake. Ayan mga kababayan. Kayo po ba naniniwala din mga kababayan ko? Huwag nyo nang pagtalunan, Jax Demolay. Oo. Si Buday, Si Buday, bobo talaga yun. Oo bobo talaga yun. Kaya dito na lang tayo kay Atong Ang. Eto, chismis, mga kababayan. Mary Jane De Vera, nandyan na. Si Papa Ronnie, Roy Perez, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating slap chick. Shoutout po sa inyo. Eto mga kababayan ko. Ang tanong, naniniwala po ba kayo rito? O eto gawa lang ng mga mapanirang mga kung sino-sino. Diba? Pelma, Heidi Pantino, makinig ka Eto na. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. Bawal ang peke! Mga kababayan ko, alam nyo naman, di ba? Kailangan maging balanse tayo. Di tulad ng ibang mga vlogger, ng mga DDS, Kita nyo mga kababayan ko, patuloy-tuloy yung katangahan nila. Ultimo, mga kababayan, yung mensahe na ginawa niya nung tinanong siya, mga kababayan, kung ano ang pupwede na maingganyo yung mga kabataan para magkaroon ng interes sa pagsasaka, mga kababayan ko ginawan pa nila ng kwento. Kundi ba naman mga tangat bobo, no? Abay, pwede ba ipagtanggol nyo to si Sara nyo? Yung katangahan niya, dapat yung pinagtatanggol nyo. Hindi yung sita-sita kayo nang hindi nyo naman naintindihan yung paliwanag ni Pangulo. Ay, nako. Ang tatanga nyo lang Pinanood ko mga kababayan, napakaganda ng paliwanag ni Pangulo. Hindi lang nila magets yung pananagalog ni Pangulo dahil malalim. Di ba? Di nyo maintindihan, mga bobo kayo. Malalim magtagalog yun Parang ako. Bakit? Kasi Ilocano. Hindi nyo maintindihan talaga. Buti pa dito na lang kayo manood. Para hindi kayo nagiging fake news. Ang ganda ng paliwanag. Sabi ni Pangulo, kung unawain mo kailangan nating inganyoin ang ating mga kabataan dahil sila'y marunong, mahusay, teki sa mga makabagong teknolohiya. Mas mag-iigi na etong mga ito ay magkaroon ng interes. Yun yung sinasabi. Di lang nila maintindihan. Kasi nga mga kababayan, si Pangulo, alam nyo naman na, di ba minsan pahinto-hinto rin magsalita. Pero pag Englishin nyo yan, ewan ko, di lalong dumugo yung mga ilong nyo. Di ba? Pagka ganun kasi, pahinto-hinto, parang ako rin minsan, di ba? Si Pangulo, pag salitan nyo ng English yan, ewan ko lang, dumugo pati mata nyo. Ang simple lang, uunawain mo lang, ginawa mo pa ng mali siya, kung di ba naman kayo mga tanga. Itong mga DDS talaga, mga bobo, hihina ng ulo, parang si Sara. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko kapag sinabi nating mga tanga, bobo, mangmang, etong mga DDS kasama si Sara, meron tayong resibot prueba. Ganun yun. Turuin nyo, ginawan pa ng kwento, kaganda-ganda naman yung gustong ipahatid ni Pangulo. Inganyoin daw yung tinanong ng isang bata na babae na daw pwedeng gawin para mainganyo yung mga kabataan na sumunod sa hakbang at magkaroon ng interes sa pagsasaka. Ay, kaganda mga kababayan na sagot Yun daw, mga bata ngayon teki sa mga bagong teknolohiya kaya mas maganda na magkaroon sila ng interes dito para makatulong sa ating bansa. Di ba? Mahirap yung intindihin yun. Putol-putol na naman kayo. Yan.
Si Sara, pagtanggol nyo naman. Wala nang nagtatanggol sa kanya. Sige tuloy, eto na. Peke ba itong mga paratang na ito? Eka, pasok. Sunshine Cruz, hiniwalayan na si Atong Ang dahil sa pananakit. Is it a fact or fake? Para sa aking fact or fake, balitang-balita na iniwalayan na ni Sunshine Cruz ang businessman na si Atong Ang. Sa mga naglalabasang balita sa mga social media, sinasabi na umunoy nagdesisyon na si Sunshine na iwan na si Atong Ang dahil sa pananakit nito sa kanya. May isa naman nagsabi na kaya nilayasan na ni Sunshine si Atong Ang dahil sa pagkakaugnay nito sa mga nawawalang sabungero kung saan ito at si Gretchen ang isinasangkot. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ito ba isang fact or fake. So ano ba talaga totoo rito, mga kababayan ko? Paki-comment naman sa inyo. Paki-comment naman ho kasi mga kababayan, napakaraming nagba-viral na mga post sa social media na hiniwalayan na nga daw ni Sunshine Cruz itong si Atong Ang. Ano kaya? Sige, tuloy. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. Nandiyan na si Marlon Baptista. Shout out. Abilino, Slapchick. Sino pa? Si Bina Vlog. Pasya. DWIZ, fact or fake? Sa aming pagre-research, napakalaman na isa itong malaking fake sa fake. mismong Facebook page. Yan po mga kababayan sa tawag ng parehas na pamamahayag, ito po, fake daw po ito mga kababayan ko. Nog-nog Fake. Fake ni Sara. Fake ni Sara. Fake ni Sara. Si Sara lang ang fake. Di ba mga kababayan? Kung meron man hong fake dito, si Sara yun. Si Sara ang fake. Fake si Sara. Ito na. Si Sunshine Cruz ay itinanggi nito ang naturang mga balita naglabasan. Ipinost pa ng actress ang mga screenshot ng mga page na naglabasan ang nasabing balita. Sa kanyang caption, sinabi nito na ang pag-share ng mga impormasyon, lalo na kung galing sa mga hindi legit na site, ay hindi advisable. Isa sa mga pinalagaan ni Sunshine ang post na nagsabing tuluyan na nagsalita ang actress at ngayon ay nakatakda magdemanda para makakuha ng hustisya dahil sa pananakit sa kanya ni Atong Ang. Dahil dito kaya't ang balitang grabe na nanakit pa si Atong Ang, parang wala naman sa itsura. Tuloy. binubugbog si Sunshine ni Atong Ang ay Binubugbog daw. isang malaking fake. Fake daw yun mga kababayan. Hindi daw nang bubugbog itong si Atong Ang. Baka siguro parehas kami. Hindi nang bubugbog mga kababayan. Pero yun. Sige, tuloy. At iyan aking fact or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Yan mga kababayan. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Naglilingkod ng tama. Nagbabalita ng tama dapat. Di ba? Di ba? Bawal ang fake, sabi rito. Bawal ang peke. Bawal ang peke. Si Sara lang ho ang peke, mga kababayan. At eto na nga mga kababayan, punta naman natin itong si Julie Dondon Patidungan sa kanyang mga sinabi netong huli. Pasok! Nanghingi ng tulong sa gobyerno yan. Pero nandoon nakatira kay Mr. Atong Ang yan. Nandoon ang pamilya niyan. Kaya may plano na si IDJ. Para kung gusto nila iligtas, maligtas sila. Pero lahat na sinasabi, yung mga witness na yan, alam na natin kung ano, gusto nila linlangin lahat ng katotohanan na sinabi ko. Nako, eto na mga kababayan ko. Siyempre, merong witness daw itong si Atong Ang. Ano po? Na kailangan ibaliktarin kung ano yung sinasabi netong si Dondon Patidungan. Opo. So ngayon, mga kababayan, kontrahan. So, sino na ngayon ang paniniwalaan? Kaya nga ho, mga kababayan, mas maigi na ito ay talagang antayin natin, abangan natin, at kung hanggang saan aabot etong ginagawang investigasyon dito. Dahil nga ang Pangulo, kanina nasabi ko na nga at naibalita natin, pati ang Pangulo ay nagbigay na rin ng kanyang pananaw. At maging ang Malacanang, na wala daw silang sisinuhin. Kahit sino ka pa, ano man ang katayuan mo sa buhay, sikat pa ka pa, pinakamayaman ka pa, kapag ikay nagkasala sa batas,
mananagot ka. Yun. Tuloy. Nilalamin ang taong bayan. Hindi to, kung totoo yung sinabi nila sinunog, saan sinunog? Tanungin ko sila. Kung totoo na sinunog, saan nila sinunog? Paano nila masagot yan? At yung mga yan, mga tauhan ko lang naman yan. Mga gwardya ko lang yan sa agency ko. Nako, big time pala ito. May agency pala. May security agency pala itong si Julie Dondon Patidungan. May security agency pala. So may kaya. May pera, mga kababayan, Ngayon, asama sila sa kaso dahil totoo naman na nandun yan, naka-duty lang, lalo na yung lahat ng apat na yung tatlo na yan, naka-duty yan sa Manila Arena. Alam nila lahat yan. Si Matiliano, alam yan. Naku, alam daw lahat, mga kababayan. Tauhan niya pala yung mga nagwi-witness din, So si Patindungan, tao ni Atong Ang. Si Dondon, may tauhan din. Si Dondon, inaakusahan si Atong Ang. Ito naman si Dondon, inaakusahan ng mga tauhan niya. Walang niya, mga kababayan, ang gulo, Tauhan niya, tauhan ni Dondon, inaakusahan siya. Ito naman si Dondon, inaakusahan yung amo niya, si Atong Ang. Lang niya, kakalito na. Sige, tuloy. Si Matiliano, ang alam lang yan, yung guy inunog, pamilyang inunog. Apo, sir. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Yun. Pero nung Kita nyo, mga kababayan ko, ituro daw siya, ituturo niya rin si Atong Ang. Ay, grabe. So, yung mga tauhan niya, ituturo daw siya. Pag tinuro siya, ituturo niya rin si Atong Ang. Pagdating kay Atong Ang, sino kaya ituturo niya? Baka ituro si Digong. Ha? Ang ending na naman, si Digong, Si Digong lang, si Digong. Walang nga, basta patayan, si Digong pa rin ang involved, sige, tuloy. sir, nung nahuli kayo nung 2022, pakinggan nyo, sir, sino po yung nag-finance po nung pagtatago nyo po nun? Kasama pong ibang mga Si Mr. Atong Ang, bumili ng bahay yan. Kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutusan ko yung isang tao niya na nakapangalan sa isang tao niya. Yung girlfriend niya rin to ang bumili ng property. Pero Sinong girlfriend? Sino? Napakaraming nai-involve na jowa yan si Atong Ang Nakakaingit, mga kababayan. Hindi ba kayo naiingit dyan? Yung mga kalalakihan, ikaw nog-nog. Hoy, nog-nog! Ikaw, na hindi ka ba naiingit? Di ba? Biruin mo. Naging jowa yung pamangkin ni Gretchen Barreto. Nung natapos sa pamangkin, sa auntie. Natapos sa auntie, mga kababayan, napunta kay Shine. Baka mayroon pang lumabas dyan na iba, Baka may lumabas pa na iba. Sige, tuloy. si Mr. Atong Ang, lahat ng tinaguan namin binili niya. Kaya ko ituro isa-isa yan. Saan sir? Naku, lahat daw ng tinaguan nila ay binili daw ni Atong Ang, mga kababayan. Malupit, Sir, yung tinaguan nyo po nun, mga property po ito ni Atong Ang po na binili, parang ganun po. Yes. Nako, property pala ni Atong Ang yan na mga binili na daw. Yung una, doon sa Corinthian, nakapangalan sa anak niya, yung si Christopher Yo, yung asawa ni 54, ni Eileen. Ni Eileen Yo, doon sa Corinthian. Ginagawa ay Biruin nyo, rest house sa Corinthian Garden, mga kababayan, Diyan lang yon, mga kababayan, sa bandang Green Hills. Opo, nahahati lang ng EDSA yan. Sa kabila, Green Hills na. Yun po yung Corinthian Garden, mga kababayan. Puro mayayaman ng tao dyan. Opo, kung ko lang kung tapos na yan ngayon kasi noong time na yun, ginagawa pa yun. Pangalawa, dyan sa Mandaluyong. Dyan sa bahay niya sa 4-8, nakatira rin kami dyan. Nako. Lahat, detalyado lahat ito. Kaya, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. Sir, Nako! Ito na, mga kababayan, kwento na kung saan sila mga tinago. Pati daw pala dyan sa bahay sa Mandaluyong, dahil taga Mandaluyong nga daw yan, si Atong Ang,
Nako, oh. Ano kalaki yung ano dito ni Atong Ang? Kasi may naririnig din kami na mayroon din daw pong involved na isang senador saka po dalawang congressman. Oo nga. Totoo po ba na kaya rin maka-impluwensya ni Atong Ang pati sa Supreme Court? Ah. Ano po? Ang dalawang senador at saka senador at saka congressman, gusto lang niya idawit yan para sirain ako dahil yung time na yan, yung hindi pa senador yan, dalawang congressman, ayaw niyan. Kaya pinipilit kong hindi isali yan dahil ayaw, hindi against yan sa gusto niya mangyari. Na gusto niya ipapatay lahat ng may magtsupik sa sabong. Pero totoo sir na more Parang ano daw mga kababayan, ito daw itong congressman at saka senador na pinadadamay, mga kababayan tutol daw sa ginagawa nilang pagpatay daw sa mga nagchuchupi na sabongero. Talaga ba? more than 100 yung katawan ng mga sabungero Yes, talaga. 108 yan plus dalawa yung latest na pinapapatay nila dyan sa pinapadukot nila sa lipa, yung nakaw ng manok. Nakagagawa ni Roger Burican, yung Roger Rogelio Burican, yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakapusas. Take note mo dyan. Rogelio Toto Burican. At yun, Rogelio Toto Burican daw, yun daw yun. kasi Rodelo Anik-Ik. Yan, si Yan yung Anik-Ik. nakita sa CCTV na pinalabas sa Channel 7. Nako. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Alakan, dami daw kaso. Atong, ang dami daw mo daw kaso, sabi ng bata mo dati. Bulgaran na ito. Anong mga kaso yan? Ano kaya? Anong mga kaso? Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Naku, pati daw sa weteng, mga kababayan. Grabe, no? Kakatakot naman. Boss Atong, wala akong sinasabing masama sa'yo. Yung aking pagkukomento rito, pare-parehas na parehas. Oo, Boss Atong, Oo, Boss Atong, oy! Buti na lang hindi ako naging sabungero. Di ba? Sir Mike, ako, hirap magka-girlfriend, inggit match. Ba't ka naman naiinggit? Langya ka naman. Wala yan. Oo, tuloy. Bigan sir, pati po kay Bigan pinapapatay po ni Atong Ang. Yes, si Mr. Yolo, yung sa EDSA. Nako, yung nasa EDSA, naalala nyo po ba yon? Yung pong dinukot noon? Papatay niya yan. Siya ang mastermind dyan. Involved dyan yung kapatid niya na si William Ang. Kasama yung si Eddie Boy Villanueva. Siya ang nag-hire ng gunman. Yung dating si IDJ. So ngayon sir, hindi ba kayo natatakot kasi nagsalita kayo Tapos itong apat na to, bakit sila dumikit kay Atong Ang? Siyempre, empleyado kami ni Atong Ang. Nung paglabas namin, may sarili akong desisyon dahil alam ko na ang kalagayan ko. Umuwi ako sa Mindanao. Yung dalawa, yung apat niyan, kawawa yan. Pilit niya na tinuturo ako ang mastermind. Kawawa lang yung apat na yan. Alam ko, kahit na hindi ako nagsasabi na kasinungalingan dito, may Panginoon ako. Yo? Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon yan. Hala ka, wala ka daw Panginoon! Grabe no, matindi yung mga banat Boss Atong Sabi, wala ka daw Diyos. Sisimba ka ba? Sabi ni Totoy, wala ka daw Diyos. Grabe no. Matindi tong mga banat sa'yo. Hoy, Boss Atong, kailangan mo tong sagutin. Oo, kasi kapag hindi mo sinagot yan, tulad yan Alam mo naman mga Pilipino, karamihan Katoliko. Baka isipin nila, demonyo ka talaga. Diba, mga kababayan ko? Baka isipin, demonyo ka. Kita mo yung paratang sa'yo, wala ka raw Diyos. Wala kang Diyos? Kung ako mga kababayan, sabihan nila ako ng walang Diyos, mga kababayan Langya, may kapilya ako sa loob ng bahay Diba? Kulang na nga lang, matulog ako ron
Tuloy. Walang konsensya yan kung pumatay. Halak ka, wala ka raw konsensya kung pumatay, sabi niya. Matindi. Wala ka raw konsensya kung pumatay. Oo, lahat ba pinapatay mo? Kahit ba walang mga kasalanan sa'yo, pinapatay mo? Baka naman hindi. Yun lang may mga kasalanan, baka naman yung may mga kasalanan lang ang pinapatay naman. Oo. Siguro dun humuhugot si Atong Ang kung may kasalanan nga naman Ala naman hindi, di ba? Basta-bastahin na lang. Sige. Ito kasing si Dondon Ang dami-daming mga sinisiwalat sa'yo, boss. Atong Boss Atong, dami sinasabi. Ako, mga kababayan ko, tuloy. Bakit to? Ito naman ang tanong. Kung talagang nagpapategi bambam si Boss Atong si Eddie, bakit hindi ikaw ang inuna? Bakit buhay ka pa? Ganun dapat, kailangan may iling ng konti kay Boss Atong. Para safe ba? Hindi yung bias. Baka sabihin ito naman vlogger na to Itong nagngangalang May Cervera Pangalanan ako Bias kung magbigay ng kanyang ng kanyang balita, ng kanyang opinion Hindi mo na tinitignan. Eto, Boss Atong Diba, no? Tanong ko sa iyo, Dondon. Ayan, Boss Atong, para sa iyo to. Dondon, tanong ko sa iyo. Kung talagang gusto kang ipapatay, bakit buhay ka pa? Diba, mga kababayan ko? Bakit buhay pa to? Kung talagang may tao si Boss Atong. Mas maganda ng safe tayo, mga kababayan. Hayaan na natin yung ibang bumanat dyan. Basta ako, kailangan sa gitna lang. Neutral tayo, Jojo Chavez, neutral lang tayo rito. Mahirap kalaban. Sige na. Ito na. May buntis pa, yung sa Lipa. January 13 yun, hindi ako nagkamali. May isang babaeng buntis doon na nadamay. Kasama yun sa naitapon sa Taalik sa Talisay, Batangas. Halak ka, Boss Atong, pati daw buntis na damay. Dinamay mo? Tanong lang yun Totoo ba ito? Pati buntis na babae, dinamay daw. Nadamay, dinamay, whatever. Tapos itinapon din daw dun sa Talisay, Batangas, sa Taal Lake. Grabe, no? Matindi, mga kababayan. Buntis na babae daw, di umano'y nadamay dito sa pagpapatay daw ni Boss Atong. Boss Atong Di ba, mga kababayan ko? Yan! Sige, tuloy. Ano yung nagiging proseso? Parang sinasakay sa sasakyan, tapos paano kayo nagtatambak ng katawan doon? Nako! Hindi tatambak ng katawan. Diyan naiimbestigahan yan. Katulad nung sinabi ko, si Eric De La Rosa, ang isa sa mastermind dyan. Tatlo yan sila, Atong Ang, Engineer Celso Salazar, Eric Celso Salazar, Atong Ang, De La Rosa. Eric De La Rosa. Yan daw sila ang mga mastermind. Si Gretchen, hindi nakasali. Para alam mo, pag may tsope, automatic, tumatawag yan si Eric De La Rosa kay Mr. Atong Ang. Kasi Eric De La Rosa siya ang nagmumonitor ng mga palabas. Nako. Pag itawag yan kay Atong Ang, itinawag sa akin, i-confirm ko yan kay Mr. Atong Ang, boss, may tsope. Sige, alam mo nang gawin mo, tawagan mo na yung mga pulis. Mga pulis ang tinuturn over ko sa pulis yan. Nako, tina-turn over daw sa pulis, mga kababayan. Kaya pala sila nagbibintangan. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Sila rin naman Kasama rin pala si Dondon dyan. Hoy, Dondon, umaming ka nga. Kasama ka rin siguro talaga. Mga walang yan, no? So mayroon po talaga mga tao na pulis itong si Atong Ang. Yes. Ilan to, sir? Yes, may mga tao daw talagang mga pulis itong si Atong Ang, mga kababayan. So, ganun talaga naman maraming ganun, mga kababayan. Sa mga mayayaman, isang tawag lang, mga kababayan. Hulihin mo to! Sasabihin naman ng pulis, boss, anong gusto mong mangyari dito?
Gusto mo bang hindi na sikatan ng araw to? O gusto mo ibaon na sa limot ito? Grabe, no? Ganun talaga mayayaman, matitindi. Ano karam, saka gaano kataas yung posisyon na hawak nung pinakamataas na hawak ni Atong Ang? Colonel. At saka may general kasama sa Alpha. Nako, General, Colonel, kasama yung General kasama sa Alpha. Sinong General yan? Nako, baka kilala namin yan. Ilang general to, sir? Isa lang. Oh, isang General lang daw. Oh. Mapapangalanan niyo po, sir? Oh. Kaya kong pangalanan. Pero Oh, pangalanan mo na! Oo, ngayon na! Si Atong Ang nga, pinangalanan mo eh. Eh bakit yan? Hindi mo mapangalanan. Baka naman di ka talaga nagsasabi ng totoo eh. Di ba, no? Oh. sa ngayon, hindi naman kita nakita ng personal. So, maganda personal. Hindi ko alam kung sino tong kausap ko. Nako. Sir, bakit kayo nag-decide na tumistigo laban kay Atong Ang? Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakirin. Nako. Kung gusto na daw i-massacre yung buong pamilya ni Dondon. Ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad. Nako. Kilala ko si Mr. Atong Ang. Ang dami ng pinapapatay niya na tao niya. Naku, dami na daw pinapatay ng mga tao niya. Parang sindikato talaga, no? Kung totoo, di ba? Kung totoo yung sinasabi ni Dondon, parang sindikato na talaga si Boss Atong. Nakita niyo ba yung mga mafia, yung mga kwentuhan, di ba? Yung mga kwentuhan, kapag ka marami ka ng alam, oo, yayariin ka na. Ano tuloy? Yung isa, yung kinakapatid ko, si Kuya Kenneth, yung pinatay dyan sa Mandaluyong. Naku, may pinatay daw siya na kinakapatid niya. Siya ang nang papatay noon. Sir, Naku, pinagbantaan kayo before naku, grabe, no? Ganun-ganun lang pagpapatay ng tao, no? Hindi. Kaya kayong mga lalaki, baka pinagnanasahan nyo pa si Sunshine, ha? Bantay kayo diha. Huwag niyong pakikialaman ang kay Boss Atong, kay Boss Atong. Pagdating sa mga ganyan, ha? Yung mga iba dyan, kahit alam na nilang may jowa, sumisingit pa, Ha? Ha? Oh. Yan na nga, nog-nog. Di umano. Di ba galing kay ito? Kay Dondon lahat. Lahat po ng sinabi ko rito, di umano, galing po kay Dondon lahat itong kwento na to. Tuloy. bato ng di ba nakatakbo pa po kayo, sir, na mayor po, tama po? Yes. Before po yung election? Nagtago pa lang ako. Gusto niya na ako ipapatay. Nako. Yung kasinungalingan nyo na nahuli kami sa isang lugar, 2 bahay yung inupahan niya sa Paranaque. Nako. Nagtaka ako bakit hiniwalay niya ako. Yung pala may plano na siya sa akin. Alak ka. Oo nga naman, bakit ka ihiwalay, kung totoo po itong sinasabi ni Dondon, Kung totoo po itong sinasabi, baka, baka naman may plano naman, di umano, sabi ni may plano daw talagang. Kasi kasama yung pamilya ko, may mga yaya yung anak ko, kasama yung mga security na inassign niya sa akin, driver, bodyguard. Teka muna, kung siya yung, eto mga kababayan, kung si Atong din ang nag-assign ng mga bodyguard, at driver dito kay Dondon at sa pamilya niya, siyempre tauhan din na Atong lahat yung na-assign na yon, bakit di na lang yun utusan yung driver pagkasama mo? Bang, bang! Tapos agad yan, Di mo ba? Pagka gano'n, kung totoo, itong mga sinasabi ni Dondon, kung totoo, wala, mahina. Mahina rin, sige tuloy. Assign niya sa akin kasama. Kaya nagulat sila. So, ang pagkahuli sa akin, siya ang may kagagawa nun. Nako. Alam naman niya, siya ang dahil kasabwat naman yung humuli. Yun. So, yun. anong motivation niya, tingin niyo, sir? Bakit kayo pinahuli bigla na ganun? Kung isa kayo sa pinagkakatiwalaan niya.
Diba, para matapos ang kaso, actually, hindi man huli ang gagawin sa akin, papatayin ako noon. Hindi, mabait lang ang Panginoon sa akin. Nako, nakaligtas ka, ganun ba? Nakaligtas daw siya. Oh. Noong time na yon, on the spots, ako ang target para mapatay. Gawa yung 4 na yan, hindi man niya marunong magsalita. Ngayon, tinuturuan man niya mga toto na yan. Lalo na yung si Mark Sabala. Tinuturuan yan kasi yan, kahit na nagsisabo kasi yan. Nako, adik pala yan eh. Ayon kay Dondon, adik daw po mga kababayan ha, adik daw po. Kaya ganun kung magsalita. Kaya ngayon, ang Panginoon na bahala sa kanila at hostisya, bahala na si Diogen yan at si Torre. Doon lang ako nakasandal sa kanila. Sabi ko sa inyo eh! Tama ako no? May sinasandalan ito mga kababayan. Sino? Si Dondon. Nako, eto tignan ninyo ha. Ito yung nakalap nating nakarampa. Ang bigat ng kalaban dito kasi ito yung sinasandalan po ni Dondon. Galing kay Dondon ito ha. Di umano'y nakasandal. Dito na lang daw siya sumasandal. Kay Secretary Boying. Basta ito, tandaan nyo ang bigat ng kalaban dito kasi ang pera niyan, nakakapasok yan hanggang even sa judiciary. And that's one thing that we might have to talk to the Chief Justice about. Nako. Kasi mabigat ang pera ng isabong. Hindi to basta-bastang kalaban. Nako. Daming pera pala niyan, mga kababayan? Daming pera. Gaano ba powerful at kayaman yung sinasabi dito? Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Naku, kahit sa ito na nga yun sinasabi, kahit sa Supreme Court, kayang pasukin netong mga ito, netong superpower na kalaban daw nila. Nako. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice tungkol dito. So, kilalang personalidad po ba ito? Or... Kakilala eh. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa. Kasi nagka-case build up pa rin tayo. So, sa kinikis build up nyo, mass murder ba yun? Anong klaseng kaso yun? I don't know how to describe it. I will not venture into that. Sir, yung sa planong pakikipag-usap kay CJ, ano exactly yung mga... Hindi nga, we will tell him na what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Naku, daming pera, no? Saan kaya nila tinatago yung mga pera? Grabe, no? Siguro mga kababayan, sa ilalim ng kama. Yung iba. Ang dami kong kakilalang maraming pera, mga kababayan, naka-invest lahat eh. Opo. Oo, pag tinanong nyo, meron ka bang pera? Sabihin nila, wala. Wala akong pera, pero meron ako, mga naka-invest sila. Dami ng pera. Yan na. Oo. So mga kababayan, kita nyo naman, eto, maging, at Boss Atong, parang nadulas ka dito. Ito mga kababayan, parang nadulas si Boss Atong eh. Ewan ko Boss Atong kung ano ibig mo sabihin dito. Pakinggan nyo po at isipin nyo rin, tulungan nyo ko na isipin kung ano ibig niya sabihin ito. Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya, lahat sa Laguna ng gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na pupumilit na isabit yung mga pulis. Kita nyo mga kababayan, no? So parang sinasabi ni Dondon na, boss, gusto mo dukutin na lang. Parang si Dondon ang pinatutukuyan, ano? Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya, lahat sa Laguna ng gagaling, tsaka Tanay. Sa Laguna at tsaka Tanay daw yung ebidensya. Naku, Dondon, ikaw palang nag-uudyok eh. Parang sinasabi dito ni Atong na ikaw palang nag-iisip ng ganyan na dukutin na lang at lang yan mga kababayan. Hindi na natin alam kung ano talaga totoo din eh. Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya, lahat sa Laguna ng gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na pupumilit na isabit yung mga pulis. Kita nyo. Ikaw din pala Dondon ng nagpupumilit na pati pulis, dinadamay mo eh. Ano ba talaga?
So mga kababayan, hindi ba kayo nalilito? Ha? Dito sa tapunan ng baho ng dating mag-amo, mga kababayan ko? O, paki-comment naman dyan. Ano po? So sa mga bagong dating, shoutout po sa inyo lahat. At syempre, sa mga kanina pa, shoutout din po sa inyo. Ano po? So, paano yan? Oo, kanya-kanya na muna tayo. Hanap-hanap tayo ng mga chismis na iba para matalakay natin. Muli mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong umaga ay hapon. Opo, ngayong hapon, linggo, Mayo 6, taong kasalukuyan mga kababayan. Ano? Bahala na kayo. Ha? Alam ko naman, nagigets nyo yung gusto ko na ipaliwanag sa inyo mga kababayan ko. Matatalino kayong tao, alam ko yan. Gets na ninyo. Ano po? Uli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike